Guys, welcome back to my YouTube channel, Samar TV channel. Guys, nandito na naman po tayo upang magpatuloy sa ating pagpapaliwanag regarding sa policy ni YouTube. Ang ating tatalakayin ngayong paksa ay child safety, patakaran sa kaligtasan ng bata. Guys, yun ang ating pag-uusapan ngayon upang malaman natin kung ano ba yung ang hindi pwede o pwedeng i-upload sa regarding sa child safety policy ni YouTube, community guidelines policy. Guys, dito may update po si YouTube dito. Sinasabi dito sa hindi pinapayagan sa YouTube ang content na nakatarget sa mga batang minor de edad at pamilya na may mga sexual na tema, karahasan, kalaswaan o ibang mature na temang hindi na angkop para sa mga batang audience. Dagpa sa iyong mga pamagat, paglalarawan at tag, tiyaking tumutugma ang pagpili ng audience sa audience na naangkop para sa content mo. Guys, kung makikita po natin dun sa yung rated is PG, strength kung patnubay at gabay, strong parental yung tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror at droga. Yan po yung kadalasang pinapalabas sa mga TV kapag may mga temang ganon, mga pinapalabas lang halimbawa mga pelikula o drama. Bago nila ipakita yung mga palabas na ganon, nagbibigay muna sila nagbabala sa mga manonood. Patnubayan ang mga bata sa panonood. Parang ganon din si YouTube. Dapat may parental guidance yung mga batang manonood sa YouTube, yung mga audiences na mga bata. Kaya ginawa tong ang tinutukoy na minor de edad yung mga 17 pababa, 17 below, yung mga minor de edad sa buong bansa. Yan guys, pa legal age. Ang mga legal age is 18 above. Yung mga sabi, hindi pinapayagan ng YouTube ang content na naglalagay ng emotional at physical na kapakanan ng mga minor de edad sa panganib. Ang minor de edad ay tinutukoy bilang isang taong wala pa sa edad ng mayorya o legal age of majority. Karaniwang sino mang wala pang 18 taong gulang sa karamihan ng bansa at rehiyon. Yan guys, yan yung mga underage, yung 17 below, yung mga minor de edad. Kung may makita kang content na lumalabag sa patakarang ito, tulad dito, sa patakarang ito, iulat ito. Kung naniniwala kang may batang nanganganib, dapat kang makipag-ugnayan sa inyong lokal na tagapagpatupad ng batas para iulat kaagad ang sitwasyon. Available dito ang mga tagubilin para sa pag-uulat ng mga paglabag sa kanilang mga alituntunin at komunidad. Kung nakakita ka ng maraming video o komentong gusto mong iulat, pwede mong iulat ang channel. Yan guys, yan yung mga kapag lumalabag sa patakaran ng bata, child safety policy. Yan guys, pwedeng i-report ang inyong YouTube. Pwede ka rin mabigyan ng strike kapag lumabag ka sa patakaran ng child safety kapag lumabag ka doon. Ang epekto ng patakarang ito sa iyo. Yan guys, ito yung mga epekto ng patakarang sa channel mo kung nag-post ka ng content. Guys, huwag mag-post ng content sa YouTube kung tumutugma ito sa alinman sa mga paglalarawan. Yan guys. Sexualization ng mga minor de edad. Yan. Tahasang sexual na content na nagtatampok ng mga minor de edad at content na nanamantala ng mga minor de edad sa sexual na paraan. Inuulat namin sa National Center for Missing and Exploited Children. Nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo ang content na naglalamang ng koleksyon ng imahe ng pang-abusong sexual sa kabataan. Guys, inire-report yan ng YouTube sa National Center for Missing and Exploited Children. Kapag may nalabag tayong batas o pang-aabuso sa mga kabataan.
naglalaman ng koleksyon ng imahe, yung mga picture na mapang-abusong sexual sa kabataan. Kaysa marami na rin ang nangyari ganyan dito sa Pilipinas, kung saan ang karamihan sa mga batang Pilipino ay inaabuso ng kanilang magulang, kamag-anak o iba pang tao. Nangyayari po yan dito sa Pilipinas. Kaya sa mga mapaminsala o mapanganib na pagkilos na kinabibilangan ng mga minoridad, content na nagpapakita ng minoridad na nakikilahok sa mga mapanganib na aktibidad o naghihikayat sa mga minoridad na gumawa ng mga mapanganib na aktibidad. Huwag kailanman ilagay ang mga minoridad sa mga mapinsalang sitwasyon, posibleng humantong sa pagkapinsala, kabilang ang mapanganib na stunt, guys, hamon o prank. And guys, yung stunt is yung mga delikadong gagawin ng mga kabataan, yung mga iba dyan tumatumbling, yung mga nagpapakita gilas, mga nakikita natin sa yung mga street fight na bata, yung mga pinagbubuksing yung mga bata. Guys, bawal natin i-post yan, pwede tayong makakasuhan yan, o kaya pwede i-report tayo yan sa YouTube, pwede matanggal ang ating channel kapag nag-post tayo ng mga ganong video na involve ang mga kabataan sa mapanganib na aktibidad na humantong sa pagkapinsala. Yan, yung hamon o kaya yung mga pagpaprank, pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa sa mga minoridad, content na posibleng magdulot ng emosyonal na pagkabalisa sa mga minoridad sa kalahok o manonood, kabilang ang paglalantad sa mga minoridad sa mga pang-mature na tema, panggagaya sa pang-aabuso ng magulang, pamimilit sa mga minoridad at karahasan. Guys, mapanlinlang ng pampamilyang content na nagtatarget sa mga batang minoridad at kapamilya, pero naglalaman ng mga sexual na tema, karahasan, kalaswaan o iba pang pag-mature na timang hindi naangkop para sa mga batang audience. Guys, mapanlinlang na pampamilyang content, mga pampamilyang karton na nagtatarget sa mga minoridad at naglalaman ng mga timang para sa nasa hustong gulang o hindi naangkop sa edad, gaya ng karahasan, pagkikipagtalik, pagkamatay, druga at marami pa. Tiyaking tumutugma sa audience na tinatarget mo ang iyong mga pamagat, paglalarawan, dagdag pa, tiyaking tumpak na kinakatawan ng iyong pagpili ng audience, ang audience ng naangkop para sa comment mo. Pwede mo ring paghigpitan ayon sa edad ang iyong content sa panahon ng mga pag-upload dito kung para ito sa mga mature na audience. Yan guys, kung makikita nyo po dun sa pag nag-upload po tayo ng video, may nakalagay doon na no, it's not made for kids o kaya made for kids ang nakalagay doon. Pinapipili po tayo ni YouTube kung ano yung TI, ano yung content na ating i-upload, kung ito ba ay pambata o pangmatanda manunood. Kaya guys, ingat-ingat din po tayo sa mga paglalagay po ng mga title o kaya yung title sa thumbnail na hindi makaka-apekto sa mga kabataan na manonood. Kasi pwede tayong mabigyan ng strike ni YouTube kapag lumabag po tayo doon sa child safety and policy. Sinabi dito, tiyaking tumugma sa audience na tinatarget mo ang iyong mga pamagat. And guys, yung mga title ng ating dapat tumpak doon sa content. Kay cyberbullying at panliligalig na kinabibilingan ng mga minor de edad. Yan, content na nagtatarget sa mga individual para abusuhin o pahiyain. Naglalahad ng personal information gaya ng email address o bank account number. Nagre-record sa isang tao nang wala ang kanyang pahintulot
Yan guys, bahol din pala yung binibidyohan mo yung isang tao na hindi niya alam o kaya wala siyang pahintulot na kuhanan mo siya ng video. Kaysa pwede kasi kung magreklamo yun, pwede ka talagang ireklamo kasi bakit kukuhanin mo yung sarili niya. Lalong-lalo na sa mga bata. Baka mamaya i-complain ka ng magulang. Talo ka doon kasi bakit kinukuhanan mo nga ba wala ka ng mga pahintulot sa mga magulang. Nakuhanan ng video ang kanilang mga anak. Sexual na nangliligalig. Yan. Nanghihimok sa ibang tao na manakot o manliligalig. Nalalapat ang patakarang ito sa mga video, paglalarawan ng video, komento, stories, post sa komunidad na live stream, playlist at ano pamang produkto o feature ng YouTube. Pakitandaang hindi ito ang kumpletong listahan. Yan guys, hanggang dito lang po yung ating paliwanag regarding sa child safety and policy. Okay, sa susunod is yung karugtong naman po ang ating ipapaliwanag. Mahaba. Okay guys, thank you for watching.